Isa pong mapagpalang gabi para sa ating lahat. Tayo po ay magsasama-sama na namang muli para sa ating gawain. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, marami pong salamat sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat, Ama, sa pagkakataon na to na kami ay makakapag-aral muli ng iyong salita, Lord God. At bago po kami magsimula, nais po namin lumapit sa inyong banal na harapan upang humingi, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkukulang. Linisin niyo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon, sa lahat ng aming karumihan, Lord God, at naway maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa pag-aaral namin ito. At dalangin din namin po na pangunahan kami ng iyong banal na spirito sa gabing ito, sa pag-aaral ng iyong salita. Buksan mo po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, Panginoon, upang lubos po naming maunawaan ang mga kapahayagan na ihahatid mo po sa bawat isa sa aming, Lord. Tulungan nawa kami't gabayan ng iyong banal na spirito, Panginoon, upang makaunawa kami ng husto, Lord God. At huwag po kaming iiwanan, Panginoon, hanggang sa matapos po ang gawain na to. Tago mo po ako, Panginoon, sa iyong likuran, at ang kapahayagan mo po ang mamutawi sa aking mga labi, Lord, at hindi ang sarili kong kagustuhan, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito ay makikita ko sa Mga Ngaral, chapter 5, verse 10 to 16. Atin pong basahin. Sabi rito sa verse 10, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang haling sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang, ngunit ito may walang kabuluhan. Habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang nangangailangan at ang tanging kasiyahan ng may-ari ay ang isiping siya ay mayaman. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain, ngunit ang mayaman ay didalawin ng antok kahit labis siya sa pangangailangan. Ito ang napakahirap na nakita ko sa daigdig. Ang tao'y nag-iimpok para sa kinabukasan, ngunit nauubos din sa masamang paraan, kaya wala rin siyang maiiwan sa kanyang sambahayan. Kung paanong tayo'y walang dala ng sumipot dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinaghirapan. Narito pa ang isang mahirap isipin. Kung ano ang ayos ng tayo dumating, gayon din ang ating ayos sa ating pag-alis. Nagpapakahirap tayo, ngunit wala ring napapala. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita, Lord. I-reveal mo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin ang mga kapahayagan mo, Lord God. Muna ka po sa aming banal na spirito, sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin. Amen. Ayan po. Ang binasa po natin ay sinulat ni Solomon, anak ni David, na naging hari po ng Israel. Sinulat niya ito base sa kanyang obserbasyon sa kaiklian ng buhay ng tao noong panahon nila at nangyayari din naman po sa panahon natin ngayon. Ang sabi niya sa verse 10, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang haling sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang, ngunit ito may walang kabuluhan. May mga tao na mayaman na sila pero hindi pa sila kontento sa kung ano man yung yaman po na meron sila. Hindi sila kontento sa maliit na halaga na napapakinabangan nila. Gusto nila lagi silang magkakamal ng salapi. Pero sabi nga sa huling talata, ngunit ito may walang kabuluhan. Kaya sabi nga, habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang nangangailangan at ang tanging kasiyahan ng may-ari ay ang isiping siya ay mayaman. Habang lumalaki ang kayamanan, nagkakaroon ng mga tao na binibigyan ng pagkakataon din ng Diyos na guminhawa sa buhay. Pero marami rin, sa kabilang banda, marami rin po ang nangangailangan. At
Hindi naiisip ng mga mayayaman yung nararamdaman ng mahihirap. Ang tanging nilang naiisip ay yung kasiyahan na dulot nung pagkakaroon nila ng ganong pagkakataon. At hindi nila naiisip yung mga nasa paligid nila, gaya na lamang nung isa po naming kakilala na nagre-renta rin dito at biglaan na pinapaalis sila sa kanilang tahanan dahil nabili na nga po yung tinitirhan nila at agad-agaran na pinaalis sila dyan sa kanilang lugar. Hindi, nasa ano na talaga yun, dahil nga nabili nila yung lupa, karapatan nila na paalisin. Pero yung point na agad-agad paalisin mo yung tao nang wala pa namang malilipatan, nakakaawa yung sitwasyon nung nagre-renta doon sa kalalagayan niya ngayon. Nakakaawa siya dahil agad-agad wala man lang konsiderasyon yung nakabili ng bahay na bigyan sila ng palugit para makahanap man lang ng malilipatan. Hindi, at agad-agad pinaalis sila dahil ang katwiran nung nakabili, papaayos doon nila yung bahay, gagawing garahe, yung kabila at ang ibang part ng bahay ay patataasan. So yun yung mahirap dito, na kung saan merong nabigyan ng pagkakataon na yumaman at yung tao naman na paalisin, mahihirapan yung kanyang sitwasyon dahil lang nga sa ganong bagay na nagkaroon ng dagdag na salapi yung tao. Meron namang biglang mangangailangan sa kabilang banda, at yun yung nangyari nung panahon ni Solomon at nangyayari din po sa panahon natin ngayon. At sabi rito sa verse 12, mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Ngunit ang mayaman ay di dalawin ng antok, kahit labis siya sa pangangailangan. Ayun po, ang tao na salat ka man sa buhay, kaunti o marami man yung nasa nakahain sa hapagkainan mo na pagkain, nakakatulog pa rin tayo ng mahimbing kahit ganun yung nararanasan natin. Nakakaraos pa rin tayo sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Nakakasurvive tayo. Ano man yung pagsubok na kinakaharap natin, nalalagpasan natin. Kasi kasama natin si Lord. May Diyos tayo na inaasahan at siyang tutulong po sa atin. Ngunit ang mayaman ay di dalawin ng antok, kahit labis siya sa pangangailangan. Bakit hindi siya dalawin ng antok? Kasi yung isip nila gising. Laging gising, kakaisip kung ano yung gagawin nila para bukas, kung saan nila gagamitin yung pera nila. Dahil sa dami ng kanilang kayamanan, hindi na nila alam kung saan ito gagamitin. Kaya hindi sila dalawin ng antok. Yun yung mahirap na sitwasyon. Maganda ang buhay mo pero hindi ka naman makatulog. Mas mabuti na po siguro yung ganito, simple lang ang buhay. Meron naman tayong mahimbing na tulog na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. At salamat po sa ating Diyos dahil nararanasan po natin matulog pa rin ng mahimbing. At dito po sa verse 13, ito ang isang napakahirap na nakita ko sa daigdig. Ang tao'y nag-iimpok para sa kinabukasan. Ngunit nauubos din sa masamang paraan. Kaya wala rin siyang maiiwan sa kanyang sambahayan. Ayun po, sabi nga rito, hindi masama na mag-impok tayo, magtabi, mag-ipon para sa kinabukasan natin, para sa kinabukasan ng mga mahal natin sa buhay. Walang masama sa bagay na yon. Ngunit, sabi nga sa 14, nauubos din sa masamang paraan. Kaya wala rin siyang maiiwan sa kanyang sambahayan. Ayun, kaya yung iba, nagpapakayaman, nagpapakapagod para kumita ng salapi, kumita ng pera, para meron nga silang maipon.
at may maipon man sila, mabili nila yung mga pangangailangan nila. Mabili nila yung mga dapat na ibigay nila para sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga mahal sa buhay. Ma-provide nila yon. Ngunit, sabi nga, nauubos din sa masamang paraan. Bandang huli, wala rin pong naiiwan kasi may mga pagkakataon na gaya nung iba, nagpupundar ng mga sasakyan, nagpupundar ng mga bahay. Wala naman pong masama sa ganong pagkakataon, pero may nangyayari minsan na yung mga natural disaster, yan po yung mga masasamang loob, ganyan, at kadalasan mga aksidente, kadalasan nagiging dahilan kung bakit nawawala sa atin yung mga bagay na naipupundar natin, na naibibigay, kumbaga sa nabili natin sa pamamagitan ng mga paghihirap natin, yun, nauwi sa wala. At bandang huli, wala ring maiiwan sa member ng ating pamilya pagdating ng araw. Kasi ang lahat, yung mga bahay, tinatangay ng mga malalakas na ulan, yung pagguho ng mga lupa, ang lahat ng yun, parang binabawi din ng Diyos kung hindi natin nagagamit sa tama yung blessing na binibigay po niya sa atin. At kung minsan hindi lang mga kagamitan na naipupundar natin yung nawawala sa atin, minsan mismong buhay po yung kinukuha. Di po ba? Hindi natin napaghahandaan yung mga bagay na yun. Minsan nakakalungkot isipin na may mga kakilala na pumapanaw yung mga kakilala natin, mga kakilala tayo na lumilisan dito sa mundong ito, mga kaibigan, kamag-anak, maging mga mahal po natin sa buhay, na pumapanaw sila ng ganon-ganon na lamang. Yung tipong mabibigla ka na lang na nangyari yun sa kanya, bigla siyang nawala sa kabila ng magarang buhay na meron siya, dahil hindi nga po natin hawak ang buhay natin. Wala tayong, kahit ano man yung paghihirap na ginagawa natin, ano yung pagsisikap natin dito sa mundo habang tayo nabubuhay, pag tayo ay kinuha na ng Diyos, wala tayong magagawa. At yun yung nakakalungkot na isipin, dahil ang iba, meron tayong makakilala na hindi na nila na-enjoy yung bunga ng mga ginawa nilang paghihirap para lamang mabigyan ng magandang buhay yung kanilang pamilya, maging ang kanilang mga apo. Hindi na nila natikman yung ginhawa, puro hirap magmula pa nung kabataan nila, nagsisikap na sila para makasurvive, hanggang sa napagtapos yung kanilang mga anak, nagkaroon ng mga apo, nakapagtapos din, at kung kailan maganda na yung buhay, doon sila kinuha, doon na sila doon na natapos yung kanilang buhay dito sa daigdig. Meron namang iba na sa sobrang kabisihan, hindi na na-enjoy yung kaligayahan na natatamasa niya sa kanyang pagtatrabaho. Kaya minsan naitatanong na lang natin, itatanong ko rin minsan kung asan nga kaya sila ngayon. Maganda kaya yung kanilang kalalagayan ngayon? Masaya kaya sila? Wala na kaya sila yung kayang hirap na pinagdaanan nila dito sa mundo ay napalitan nga kaya ng kaligayahan? Dahil sabi rito sa verse 15, kung paanong tayo walang dala ng sumipot dito sa daigdig, wala din tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinaghirapan. Ngayon,
gaano man po kadami yung naipundar natin, lahat yun ay maiiwan lang natin sa mga susunod na lahi sa atin, sa ating mga anak, sa mga kaapu-apuhan, sa kanila mapupunta yon dahil tayo na nagsikap, naghirap para sa mga bagay na yon, hindi po natin yun hindi natin yun madadala. Sabi sa verse 16, narito pang isang mahirap isipin. Kung ano ang ayos ng tayo dumating, gayon din ang ating ayos sa ating pag-alis. Nagpapakahirap tayo, ngunit wala ring napapala. Kahit ano po ang gawin nating pagmamalasakit sa mga bagay na meron tayo, kahit gaano pa natin i-secure yung mga gamit natin, i-apply natin sila ng mga kung ano-anong insurance na yan, dahil sa para mapalitan sakaling mawala. Pero tayo na nagpakahirap para magkaroon ng mga gamit na yun, ay hindi natin yun madadala. Kung ano yung ayos natin nung dumating tayo rin sa mundo, yun din yung magiging ayos natin pag tayo ay umalis. Wala tayong napapala sa lahat ng mga pinaghirapan natin. Kaya minsan naisip natin, nagpapakahirap tayo upang makamit yung mga bagay na madali namang mawala. Ngunit mayroon pa ring mga bagay na hindi nasisira, hindi nananakaw, at maaari nating madala sa ating pag-alis. Yun ay ang paglalagak ng kayamanan sa langit. Paano nga po tayo makakapaglagak ng kayamanan sa langit? Yun ang dapat na iniisip natin. Ito yun ang dapat na sisikapan natin na makamit, dahil yung mga bagay na meron tayo dito sa mundong ito, lahat ng yun ay pansamantala lamang. Pero yung mga bagay na maipupundar natin pag iniimpok natin sa langit, yun yung bagay na makakasama natin doon kapag dumating yung araw na lilisan na tayo sa mundong ito. At kailangan magkaroon tayo ng mga katangian na itinuturo sa atin dito sa Bible, kagaya na lamang ng pagiging bukas palad. Sabi nga sa Mateo 19:21. Mateo 19:21. Mateo 19:21. Sabi niya rito, kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Pagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Ayun po, isang susi upang magkaroon daw tayo ng kayamanan sa langit, yung pagiging bukas palad. Kung nagagawa natin na mamahagi sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng mga kung ano man yung meron sa atin, namamahagi tayo sa mga nangangailangan, sa mga dukha, yung nagkakaroon po tayo na nakakapag-impok tayo, nawawalan man tayo dito sa lupa dahil nababawasan man yung iniipon natin dahil namamahagi tayo, pero ang nangyayari sa atin, nakakapag-ipon tayo dun sa langit, nagkakaroon tayo ng kayamanan sa langit. At pangalawa, yung pagpapakumbaba or kapakumbabaan, na makikita rin sa Mateo chapter 5 verse 3. Mateo chapter 5 verse 3. Sabi rito, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. So yun po, makakasama tayo sa
kanyang kaharian. Kung kagaya tayo nitong mga sinasabi rito, dinidescribe ni Lord sa atin ng mga aba, dahil sila, yung mga aba, yung mga kapuspalad, wala silang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Yung tanging nakadepende talaga yung buong buhay nila sa Panginoon. Talagang Diyos lamang ang tanging pinanghawakan nila, kinukuhanan nila ng pag-asa. Hindi kagaya nung mga nauna naandito sa una nating mga verse, yung mga gahaman sa lapi, yung mga mayayaman. Kadalasan, karamihan sa kanila, wala silang Diyos, dahil ang Diyos nila, yun yung kanilang kayamanan. Doon na sila nakadepende. At hindi na sila nagre-rely sa mga salita ng Diyos. Yun po. At sabi rito, isa rin sa mga susi para magkaroon tayo, makapag-impok tayo ng kayamanan sa langit, kung yung meron tayong spiritual na pagtitiis. Basahin po natin sa Lucas 6:22-23. Lucas 6. Lucas 6:22-23. Sabi rito, mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ayun po, sabi rito, mapalad daw tayo kung dahil sa anak ng tao, kung dahil sa Panginoon tayo ay kinapupuutan daw, dahil may pagkakataon minsan na nagpapahayag tayo ng salita, minsan may mga nagagalit, merong hindi tayo tinatanggap, merong sinasabi pang hindi maganda sa atin dahil nangangaral tayo, kung ano-ano yung mga sinasabing hindi maganda sa atin. Mapalad daw tayo kung nararanasan natin yung ganun. Nakakarinig tayo ng hindi magandang salita sa mga taong nakapaligid sa atin dahil sa ginagawa natin na pagpapahayag tungkol sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon, na siya rin naman nating ipinapahayag sa mga kakilala natin, kaibigan. At kung may mga tao na pinag-iisipan tayo ng hindi maganda dahil sa ginagawa natin, mapalad daw tayo dahil nararanasan natin yun, at malaki ang ating gantimpala sa langit. Dahil sa kabila nung ganun na naririnig natin, ay nagpapatuloy pa rin tayo sa ating ginagawa. Hindi tayo tumitigil na magpahayag ng mga narinig din natin na salita. Kaya sabi, kapag nagawa natin ang mga bagay na to, magkakaroon tayo ng gantimpalang magtatagal at hindi masisira. Yun po. Paalala rin sa atin ni Apostol Pablo na nakasulat po sa Colosas chapter 3 verse 1. Ito po natin ang Colosas. Colossus chapter 3 verse 1. Sabi po rito, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Amen. Yun po. Sabi nga, pagsumakitan daw natin yung mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, at alam na po natin kung ano yung mga bagay na yun na naroroon. Hindi na po lingid sa ating kalaman kung ano yung naandun. Higit na mas mainam yun kaysa sa mga bagay na naririto sa lupa. Gawin natin na
baligtarin natin yung sitwasyon natin pagdating naroroon na tayo sa kabilang buhay, sabi nga. At dito sabi, yung buhay natin na sinasabi ng mga ngaral dun sa pinag-aralan natin, ang buhay ng tao ay walang kabuluhan. Kaya ang gawin natin makabuluhan yung buhay natin. Ang buhay natin na walang kabuluhan at pansamantala lamang sa mundong ito ay magiging permanente at kapaki-pakinabang sa piling ng ating Diyos, sa piling ng lumikha sa atin. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa aral na binigay mo sa amin. At salamat sa kapahayagan mo sa amin. Tunay nga, Panginoon, na pinapaalalahanan mo kami sa bawat araw, sa bawat salita mo, Lord God, na matatagpuan namin dito sa Bible, Panginoon. Maraming salamat dahil sa paalala mo na hindi namin dapat sayangin yung buhay namin. Hindi ito matulad dito sa aming nabasa na ang buhay ay walang kabuluhan, Lord. Salamat, Lord, dahil sa iyo binibigyan mo ng kabuluhan ang buhay po namin. Ginagawa mo itong kapaki-pakinabang, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, dahil sa patnubay mo, Panginoon, ay nararanasan namin, Lord, na maging maghangad kami, Panginoon, ng mga kayamanan na naririyan, Panginoon, sa langit na kasama mo, Lord God, at tulungan mo kami, Lord, na hindi kami makuha ng sanlibutan na hangadin namin, Panginoon, yung mga bagay na naririto, Lord. Turuan mo kami, Lord, na makontento kung ano yung meron kami, Panginoon. Hindi namin ubusin yung lakas namin sa panahon naming ito. Hindi namin ubusin yung lakas namin para lamang makuha yung mga bagay na naririto sa sanlibutang ito, Lord. Bagkus ay gamitin namin yung titirang lakas namin, Panginoon, na mapaglingkuran ka, Lord. Upang nang sa ganun magkaroon, Panginoon, ng kabuluhan yung buhay namin, yung kaligtasan, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Naway maging iba kami, Panginoon, sa mga nakapaligid sa amin na walang ibang iniisip, Panginoon, kundi ang kayamanan, Lord God, kung paano gamitin yung mga blessing na pinagkakaloob sa kanila, Panginoon. Nawa dalangin namin na maging iba kami, Lord God, at ang mga blessing, mga kaloob mo sa amin, Lord God, ay magamit namin sa tama, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa gabing ito. Dalangin namin na mag-iwan ito ng aral sa bawat isa sa amin, Panginoon. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord God. Marami pong salamat. God bless po sa ating lahat.